Nito lang January 22, 2025, isang malagim na insidente ang naganap sa Barangay Luer, Kabingbing, Sumisip, Basilan kung saan tinambangan ng isang konvoy ng mga sundalo. 4 na individual ang kumpirmadong nasawi kabilang ang 2 sundalo ng Philippine Army at ikinasugat ng 12 iba pa. Kasabay ng malagim na pagkawala ng buhay, sinunog din ng mga umaatake ang isang military vehicle na nagdaragdag sa pinsalang dulot ng pag-atake. Ang naturang pananambang ay nakasentro sa mga sundalong mula sa 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army na itinalaga para maging escort ng United Nations Development Program personnel na nakikibahagi sa isang inisyatiba ng kabuhayan at kapayapaan sa lugar. Ayon sa report, naganap ang sagupaan pasado alas 4 ng hapon kung saan bigla na lamang pinaulanan ng bala ang konvoy ng militar ng isang armadong grupo na pinamunuan nina Najal Buena at Oman Hajal Halis. Kilala ang mga taong ito sa pagkakasangkot sa mga marahas na away sa pamilya Urido. Ngunit ang mas nagpapainit sa sitwasyon ay ang naiulat na pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pag-atake. Nagpapataas ito ng malaking alalahanin sa integridad ng prosesong pangkapayapaan sa rehiyon, kung saan ang malagim na insidenteng ito ay nangyari sa likod ng isang maselang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF na nilagdaan noong 2014 na may layuning wakasan ang mga dekada ng kaguluhan sa rehiyon. Ang insidenteng ito mga kapatid ay isang nakakabahalang senyales na ang sitwasyon sa Mindanao ay hindi pa rin talaga stable, kung saan ang parehong mga lokal na grupong may masasamang intensyon at paksyon sa loob ng MILF ay patuloy na hinahamon ang mga pagsisikap ng pamahalaan na magdala ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa rehiyon. Pag-uusapan natin mga kapatid ang masalimot at nakakabahalang insidenteng ito sa Basilan at malalaman din natin mamaya kung ano ang magiging tugon ng pamahalaan upang maging balanse at magpapatuloy pa rin ng kapayapaan. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Ayon sa report na mula mismo sa AFP, ang mga taong kasangkot sa pananambang ay pangunahing mga miyembro ng mga lawless elements na pinamumunuan ni Najal Buena at Oman Hajal Halis. Ang mga individual na ito ay matagal nang nauugnay sa Rido na tumutukoy sa mga away ng pamilya na kadalasang nauuwi sa marahas na labanan. Ang Rido mga kapatid ay isang malaking isyu sa Basilan at iba pang bahagi ng Mindanao kung saan ang karahasan ay talagang napupunta sa isang ganap na armadong pakikipaglaban. Nasisira nito ang katatagan ng komunidad at mga pagsisikap ng pamahalaan na magkaroon ng kapayapaan. Ang mga lokal na conflict na ito ay bagamat sinasabing personal o mayroong makasaysayang mga dahilan. Ngunit may mga pagkakataon na talagang nagiging rebelde na ang mga ito at lumilikha ng isang kriminal na grupo na lalong nagpapalala sa sitwasyon ng seguridad ng rehiyon. Gayunpaman, ang mas nakakabahala na aspeto ng pag-atake ay ang pagkakasangkot ng mga miyembro ng MILF. Ang mga opisyal ng militar kabilang sina Brigadier General Alvin Luzon at Army Chief Lieutenant General Roy Galido ay nagpahayag ng matinding pagkabahala sa suporta ng ilang miyembro ng MILF para sa pag-atake dahil sinisira nito ang mga prinsipyo ng kasunduang pangkapayapaan na dapat magdulot ng katatagan sa rehiyon. Ang MILF ang dating pinakamalaki at pinakamabigat na armadong grupo sa Mindanao. Ngunit kasunod ng kasunduang pangkapayapaan, ang grupo ay lumipat sa isang political entity na pinamumunuan ng gobyerno ng bagong tatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kabila ng transisyon na ito, nahirapan ng MILF na pigilin ang iba pang grupo na patuloy na nakikibahagi sa mga aktibidad na kriminal na siyang nagpapahina sa mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ang pagkakasangkot ng MILF sa naturang pag-atake kahit na ito ilang mga paksyon lamang sa loob ng grupo ay naglalabas ng malubhang alalahanin tungkol sa kanilang pangako sa proseso ng kapayapaan. Ang kasunduang pangkapayapaan noong 2014 ay nilayon upang wakasan ang mga dekada ng marahas na tunggalian at lumikha ng isang mas mapayapa at autonomous na rehiyon para sa mga Muslim sa katimugang Pilipinas. Ngunit kung ang ilang miyembro ng MILF ay sumusuporta sa mga kriminal at rebelding aksyon, hindi lamang nito nasisira ang reputasyon ng grupo, kundi inilalagay din ito sa panganib ang kapayapaang dumaan sa ilang mga taong mahirap na negosasyon. Bilang tugon ng militar sa naturang pananambang, mapagpasya at mabilis itong kumilos kung saan mariing kinundina ng mga opisyal ang pag-atake. Tinawag nila itong duwag na pagkilos ng karahasan laban sa mga sundalo na nagpoprotekta sa mga tauhan ng UNDP. Samantalang pinuri naman ng commander ng 101st Infantry Brigade na si Brigadier General Alvin Luzon ang katapangan ng mga sundalo na tumupad sa kanilang tungkulin na protektahan ang peace process at ang mga nagtatrabaho sa UNDP. Iginiit ng militar na bibigyan nila ng hustisya ang mga nasawing tropa at tiniyak sa publiko na gagawin nila ang lahat upang matunton at mahuli ang mga responsable sa pananambang at dadalhin sila sa paglilitis.
Ang naturang ambush ay hindi lamang umani ng pagkondena mula sa militar kundi maging sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Halimbawa, ang gobernador ng Basilan na si Hajiman Hataman Saliman ay nagpahayag ng kanyang matinding pagkondena sa pag-atake kung saan ang insidente ay isa umanong marahas na pagkilos mula sa mga naligaw na miyembro ng MILF. Binigyan din niya na bagamat ang insidente ay naglikha ng isang malaking problema, ngunit ang sitwasyon sa Basilan ay nananatiling mapayapa at kontrolado ng mga otoridad. Hinikayat din ng gobernador ang lokal na populasyon na manatiling kalmado at mapagbantay dahil ang gobyerno at mga puwersang pansiguridad ay nagsikap na matiyak na ang mga salarin ay dadalhin sa hustisya. Sa national level naman, mariing kinundina ng mga opisyal tulad ni Philippine Army Chief Lieutenant General Galido at PNP Area Police Command Chief Lieutenant General Bernard Banac ang pananambang. Tinawag nila itong brutal na pag-atake sa rehiyong matagal nang nagsusumikap para sa kapayapaan at katatagan. Inulit nila ang kanilang pangako na sila'y makikipagtulungan sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang hustisya para sa mga nasawing sundalo at mapanatili ang kaayusan ng publiko. Ang patuloy na pagsisikap ng militar ng Pilipinas na matunto ng mga umaatake ay naglalayong ipakita ang kanilang determinasyon na magdala ng kapayapaan at katarungan sa riyon, lalo na sa pagkakasangkot ng mga miyembro ng MILF na nagbabanta na bawiin ang ginawang pag-usad sa katatagan sa lugar. Ngayon mga kapatid, isa sa mga pangunahing kahihinatnan sa nangyaring pananambang ay ang epekto nito sa pandaigdigang kapayapaan at mga development effort hindi lang sa Basilan kundi maging sa iba pang lugar sa Mindanao. Ang UNDP na nagpapatakbo ng isang proyekto upang isulong ang pakikipag-ugnayan sa komunidad at pagpapabuti ng kabuhayan sa Basilan ay direktang naapektuhan ng insidente. Bagamat hindi pisikal na nasaktan ang kanilang mga kawani, ngunit binibigyang diin ng pag-atake na animoy hindi magiging matagumpay ang mga gagawing hakbang ng UNDP sa isang hindi matatag na mga rehiyon tulad ng Basilan. Ang insidenteng ito ang unang kilalang pag-atake sa isang UN team mula nang magsimula ang peace process. Mahalagang papel ang ginagampanan ng UNDP sa pagpapaunlad ng kapayapaan sa Mindanao, partikular na sa kanilang mga programang pangkabuhayan na nagbibigay ng mga alternatibong pang-ekonomiya. Ngunit ang naganap na pag-atake sa convoy ng militar na nag-escort sa mga ito ay nagpapakita ng isang seryosong banta sa mga international organization na patuloy na lumalahok at nagsisikap na magkaroon ng kapayapaan at pag-unlad ang isang rehiyon na katulad sa Basilan. Ang naturang pananambang ay mariin na kinundina ng mga opisyal ng UN, kabilang ang UN Philippines Resident Coordinator na si Gustavo Gonzales. Ayon sa kanya, ang pag-atake ay kumakatawan sa isang direktang hamon sa kapayapaan na pinaghirapan ng UN na suportahan. Napakahalaga mga kapatid ng papel na ginagampanan ng UNDP sa Basilan. Hindi lamang sila nagbibigay doon ng humanitarian aid, kundi nais din nilang bumuo ng isang pangmatagalang kapayapaan sa loob ng mga komunidad na apektado ng mga dekada ng labanan. Kung magpapatuloy ang mga pag-atakeng tulad nito, maaring pigilin o udyukan ng UNDP ang mga international partners na wag nang suportahan ang mga proyektong pangkapayapaan at pagpapaunlad sa lugar gaya ng sa Basilan. Hindi lamang isang isolated incident ang nangyaring pananambang. Nagpapakita ito ng mas malaking hamon na kinakaharap ng gobyerno kung paano talaga ganap na maipatupad ang kasunduang pangkapayapaan sa MILF at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Bagamat ang 2014 peace deal ay naging ugat sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ngunit nananatili pa ring marupok ang sitwasyon sa Basilan at iba pang bahagi ng Mindanao. Ang mga paksyon sa loob ng MILF na tumatangging sumunod sa peace agreement ay nagiging isang seryosong banta sa tagumpay ng peace process. Dagdag pa rito, ang patuloy na isyu ng RIDO sa Basilan at iba pang probinsya ay lalong nagpahirap sa sitwasyon. Ang mga conflict na ito na kadalasang personal at nakaugat sa lokal na kultura ay lumikha ng isang lugar kung saan maaring umusbong ang mga rebelde at kriminal na grupo. Mahirap lutasin ang RIDO sa pamamagitan ng tradisyonal na pagsusumikap sa kapayapaan at ang koneksyon nito sa mas malalaking organisadong rebelyon ay ginagawang mas komplikado ang pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Sa ngayon mga kapatid, ang mga kaganapan sa Basilan na katulad nito ay nagpapakita kung gaano talaga karupok ang kapayapaan sa Mindanao, kung saan ang iba't ibang puwersang tulad ng mga lawless groups, MILF factions at lokal na awayan ng pamilya ay nagdudulot ng patuloy na hamon sa katatagan. Bagamat ipinakita ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang determinasyon na tiyakin ang hustisya para sa mga nasawing sundalo at mga nasugatan, ngunit ang mas malaking hamon ay ang pagpigil sa mga katulad na insidente na mangyaring muli. Ang pagkakasangkot ng mga miyembro ng MILF sa pag-atake na ito habang mayroong kasunduan sa kapayapaan ay nagpapakita ng malubhang alalahanin sa kahihinatnan ng peace process. Kailangan talaga na matugunan ng pamunuan ng MILF ang kanilang mga miyembro na ganito ang mga pinaggagawa at tiyaking naaayon sila sa mga layunin ng kasunduang pangkapayapaan, dahil kung hindi, maaari nitong masira ang tiwala at positibong mga hakbang na maingat na binuo sa nakalipas na dekada. Bilang karagdagan, ang mga international na organisasyon tulad ng UNDP ay mahalaga sa muling pagtatayo ng mga komunidad at pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan.
Ang kanilang kaligtasan at kakayahang magtrabaho ng walang banta ng pag-atake ay susi sa pangmatagalang pagsisikap sa kapayapaan. Dapat kumilos ang gobyerno ng Pilipinas upang protektahan ang mga hakbangin na ito at tiyakin sa mga international partners na sila ay talagang nakatuon sa proseso ng kapayapaan. Habang patuloy naman na nagsisikap ang militar ng Pilipinas at local governments na dalhin ang mga salarin sa hustisya, napakahalaga rin na ang gobyerno, MILF at iba pang mga stakeholder ay doblehin ang kanilang mga pagsisikap upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan hindi lang sa Basilan kundi maging sa buong Mindanao. Sa pamamagitan ng kooperasyon, pananagutan at patuloy na pangako sa kaunlaran at hustisya, makakaasa ang rehiyon na malalampasan ang marahas nitong nakaraan at bumuo ng isang matatag at mapayapang kinabukasan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!